Ito yung niluto kong wheat sour bread. So, fini-freezer ko. And then, kuha lang ako para initin sa oven. So, luto na yan. Pwede din naman ref lang. Kasi nabasa ko na mas mababa yung glycemic index ng bread pag pini-freezer nyo. Tapos, iinitin nyo na lang sa oven. Kasi yung process ng papalamigin mo siya, tapos lulutuin mo sa mainit. Itong vacuum sealer na to, ginagamit ko lang siya kapag yung paisa-isa. Vacuum sealer. Nalagay ko siya sa freezer para ma-extend yung life niya. Sa isa sourdough, by the way, marami pa akong beses na gumagawa nito. Pero ngayon, nilagyan ko naman siya ng wheat.
linisin natin yung ating coffee maker. So guys, ginawa ko siyang tea bags holder or storage na aking mga tea. Ito ay dati kong jewelry box. Pero kasi medyo marami na akong jewelry box. So, isipan ko siyang paglagyan ng tea. And so, inarrange ko yung mga, ito yung mga black tea. Some of this, mga na-free namin sa hotel. Mga ganon. Ito, binili ko na naka-sale sa SNR. Sa black tea, ito naman, green tea lahat. So, nakabili din ako ng sale. Yan na yung Jaff tea. Gusto ko naman siya. Tapos, ito, ano nga ba to? Ah, bigay ito ng friend ko. Yung green tea na, orange passion fruit. Yan. Dapat pala binaliktad ko para nakikita ko kung anong tea siya. But this is green tea. Ayan. So, this one. Ito, ginagamit ko yan. Okay. Ito, green tea rin.
And then this one, puro tea pa rin ito na hindi ko na alam kung anong, na free lang to. And then this one, yung dala ng anak ko from Japan. Creamer. Ito, green tea powder. Matcha daw to eh. Pero nakalagay sa kanya green tea powder. So, matcha pala is green tea. Hindi ko alam. Okay, ito. Na-free niya to sa mga hotels or sa mga houses na pinag-check-in nila sa Japan. Nilagyan natin ng sapin sa ilalim para hindi siya madaling gumalaw or hindi madudulas yung ating tea box. Yan. Tapos pag kukuha ka, hindi siya gumagalaw, di ba? This one, so lilinisin ko siya at ginamit ko ito. Yan, hindi mo malilinis yan. So ayan, hindi mo siya matatanggal yung dumi. So this is my citric acid. This is food grade and safe. Ginagamit ito sa mga gamot pang preserve sa kanila. Hindi siya chemical na toxic. Lalagyan lang natin dito. Panlinis ko to ng mga stainless. Lagay lang tayong konti. Water. Kasi hindi mo makakaskas yung parang watermarks. Lagay ko na rin to para malinis na rin to. And then, pakulan lang natin mga 5 minutes. Pero pag naboboil ako ng egg dito, guys, ay 15 minutes. So, pag nagluluto ako ng boiled egg, so this is very helpful to me. Kahit diretso galing sa ref, yan, lalagay ko lang siyang ganyan. So, pwede to up to 7 eggs. Yan, ginaganyan lang, and then takpan mo na mag 15 minutes. Pag nag-timer siya, hard-boiled egg na yan. Kung gusto niyo ng mas softer yung pagkaka-boil ng egg, babawasan mo lang yung minutes. Yan. So, very helpful yan sa akin kasi hindi ko na binabantayan. Hindi na siya na-over sa pagpapakulo. So, every time, basta iset mo lang siya ng 15 minutes for your boiled egg, talagang perfect siya. So, ganito itsura niya. Cute-cute, diba?
Oo. Mga 1 year na to sa akin eh. Ginagamit ko talaga to kasi yung husband ko nagpapaluto lagi ng hard-boiled egg. Tsaka ako din, kumakain ako ng hard-boiled egg, then nilalagay din namin sa mga salad. Ito, scrub nyo na lang. Ayan. Ayan, nawala na. Nawala na yung ano niya. Mga water stains. I-reuse natin. Lagay natin siya dito sa ating kettle. Kasi meron pa yan. Okay. So, ayan. Pakuluan din natin tong kettle. With the same citric acid na ginamit ko. Para makakatipid ka. Boil mo lang. Malilinis na yung ilalim niyan. Gasan lang natin. Papansin nyo, kikintab yung mga stainless na ginagamit. Wala na yung watermarks. So, very helpful yung citric acid. Ilalagay ko sa description box kung saan ka siya binibili. Okay. So, malinis na. Okay, and then check natin to. Tapos na siya. Oh, ayan. Then, buhos nyo lang sa drain nyo. So, wala na. Wala na yung mga watermarks kanina. Meron siya eh. So, guys, siniipon ko yung mga box na ganito. Basta sturdy siya. Bumili ako ng mason jars sa SNR. So, maganda kasi yung box niya, sturdy. And, pwede nyo siyang gamitin sa mga drawers. So, for me, naisip ko, paglalagyan ko siya nitong aking mga kitchen towel. Kasi maliit lang yung space ko, kailangan kong i-maximize. And then, dito sa bottom part ng aming drawer, yung aming mga eco bags. So, tinupi ko lang siya ng maayos at yung pinaglalagyan niya ay mga boxes ng sapatos. Yan, 2 box ng sapatos yan. Tapos, tinupi ko lang para madali mong makuha yung mga eco bag. Yan, kasi ang hirap pag yung nagmamadali ka na, tapos hindi mo pa makuha yung eco bag na kailangan mo kasi pag nag-grocery. Ito, mga maliliit naman to na eco bags. Nilalagay ko na dyan sa ibabaw. So, at least medyo madali lang kumuha ng kailangan. Kasi, naiinis ako pag patong-patong. Pero pagka ganito kasi nakikita mo. Pati sa
So, nag-air fry lang tayo ng hotdog at saka bun for our lunch. So, I'm preparing my lunch kasi ako lang naman mag-isa today nakakain ng lunch. Kaya hindi ako kumakain kanin. So, tinapay lang ako. At gagawa ko ng smoothies. So, ito yung strawberries na binibili ko sa SNR. 1 kilo. Frozen. And malalaki siya. Ganyan siya, guys. Nagkikrave ako ng drinks. Meron agad akong makukuha. So, nakastock lang to dito sa freezer. And 1 kilo to, pero ito na lang natira. So, lagi akong bumibili nito. This is only parang 250 pesos. 230 pesos. Parang ganun. Nakalimutan ko na. Basta ganun lang yung price niya. Then, add lang tayo ng konting sugar. Para lang hindi maasim. And milk. Half. Ito rin pala sa SNR ko din binili. Bowman Living. Konti lang. Hickory barbecue sauce. Sa SNR ko rin binibili. Lagyan mo ng toothpick. Kain tayo ng lunch. Nakataas din ba yung paa niyo pag kumakain? Nakataas yung paa ko. Kain po tayo. Wala akong veggies ngayon, naubos na. Kakaubos lang yung aking lettuce. Check natin. So, it's a mini noodle soup. Nadala ng anak ko from Japan. So, cute niya. Pang individual lang talaga. Parang pambata. Pero sakto siya sa akin. Kasi hindi man ako masyado sa noodles. Hindi ako nakakaubos ng malaki. Sakto lang to. I forgot. Meron nga pala akong kimchi. Spring onion kimchi siya. Ito siya. Spring onion lang. Tapos, minsan gumagawa din ako onion leeks.
Usually ako lang naman ang mahilig kumain yan. Tsaka yung anak kong babae. So guys, thank you for watching this video. And abangan nyo pa yung mga susunod kong upload from this channel. Have a great day everyone. Enjoy your food. And enjoy doing housekeeping. Bye!